Hindi marunong yan magwaray. Hindi rin namin kilala yan eh. Sino ba yan? Sabi nila buhaya eh, pero mas mukhang baboy. Pero hindi yan kilala doon sa norte. Kaya hindi yan iboboto. BBM, nagsasayang ka lang ng oras mo sa pagpropromote sa kanya at paninira sa kanyang potensyal na kalaban. Imbes, ang ginawa mo sana ay yung ipinangako mo. Yung pinangako niya before, madam. Kasi di ba hindi maganda ang pamilya niya? Ipakulong. Di ba sabi ni Ombudsman Rimulya, lalabas na sa Mayo, pakukulong niya si Martin Luther King Romualdez sa kasong plunder. Palagay mo, mangyayari ba yan, attorney? Ay, tingnan natin, abangan natin. Pero itong si BBM, sana magbago siya ng puso. Oo. Na yung Vice Mayor, pag-isapan natin ang impeachment dahil ito ang talagang project ni Sandro Marcos. Ito ang kanyang pet project as majority leader. Siyempre, pinapabaliwala niya yung kanyang hindi nga siya nagpapakita dyan eh, di ba? Pero sa totoo lang, hindi pa ho umatras si Martin Romualdez sa kanyang ambisyon na tumakbo maging presidente ng Pilipinas sa 2028. Kaya itong impeachment na ito kay Bibi Sara ay isa sa kanilang major project para po ma-disqualify ang Vice President o kaya ay bumaba ang rating niya sa mga survey. What do you think, Attorney Respicio? Alam mo, sa totoo lang, Attorney Guanzon, kaya tinawag kaming Solid North. Solid North, BBM kami, pero Solid North, Duterte rin kami. Yun na! Hindi nyo ba maalala? Noong 2022, kaya nanalo si BBM dahil sa Duterte kasi love namin silang dalawa. Yun. Ang nakakalungkot lang kasi, yung dalawa naming daddy, yung daddy namin at mami namin ay nag-aaway. Bakit mo inaaway BBM si Sara? Ngayon tuloy, napipilitan kaming mamili sa inyo. Pero sa totoo lang, hindi naman kami namimili eh. Love namin si BBM, hindi mo matatanggal yan sa kulay namin at sa dugo namin. Hindi naman siya kaming tatakbo sentiments namin. Pero hindi siya tatakbo. Ang tatakbo Tagalite. Tama. Pero hindi ibig sabihin na kapag inaaway niya yung nanay namin, ay magagalit dapat kami sa nanay namin, hindi. Love namin si Sara. Kung ang pinupush niya ay yung pinsan niya na hindi naman Ilocano, na hindi naman maitim, na hindi naman namin kakulay, na wala naman kaming affinity at sentimiento. At hindi rin waray, hindi rin marunong yan magwaray. Hindi rin namin kilala yan eh. Sino ba yan? Sabi nila buhaya eh, pero mas mukhang baboy. Pero hindi yan kilala doon sa norte. Kaya hindi yan iboboto. BBM, nagsasayang ka lang ng oras mo sa pagpropromote sa kanya at paninira sa kanyang potensyal na kalaban. Imbes, ang ginawa mo sana ay yung ipinangako mo. Yung pinangako niya before, madam. Kasi di ba hindi maganda ang pamilya niya? Ipakulong. Di ba sabi ni Ombudsman Rimulya, lalabas na sa Mayo, pakukulong niya si Martin Luther King Romualdez sa kasong plunder. Palagay mo, mangyayari ba yan, attorney? Ay, tingnan natin, abangan natin. Pero itong si BBM, sana magbago siya ng puso. Huwag masyadong resentful bossing dahil tinulungan kayo ng Duterte para maging presidente ng Pilipinas. Binigyan po kayo ng pagkakataon na i-redeem ang pamilya ninyo. At pinalibing pa si FM. Tama. Exactly. I-redeem ang lahing Filipino kasi nung presidente ang kanyang tatay, yun lamang yung panahon na may pride ang Pilipinas at nung presidente si Digong Duterte. Pero ano ang ginawa niya? Akala natin hindi niya naman nauulitin siguro yung pagnanakaw. Pero tanga naman itong si BBM inuna pa rin ang pagnanakaw. Sayang yung pagkakataon. Nangyari sa atin yan, may malas. Minalas ang Pilipinas. History repeats itself. Diba? Hindi na natapos yung, pasakit. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy. Kahit grabe. Inflation ng panahon ni Ferdinand Marcos ay umabot sobra sa 60%. Ngayon, 4.1%, pero walang kita ang mga tao. 3 million walang trabaho at ang gasolina at crudo ay napakataas. Kaya po, magbisikleta na lang daw kayo, sabi ni BBM, magtiis kayo, magbayanihan kayo, mag-carpool kayo. Pero habang kayo dyan sa gobyerno, ang aircon nyo ay naka-on mula 7 o'clock hanggang 7 o'clock ng gabi. Dapat half day lang yung aircon nyo. Alas 12 lang hanggang alas 5. Tingnan nyo kung hindi ba kayo makakasave ng pera dyan. Di ba? Ano pa kaya ang pwedeng gawin ni BBM, Attorney Respicio? At saka itong kainitan na ito, Attorney Guanzon, nasa natural habitat namin yan eh. Mahilig kami magpawis at magpaaraw, kaya ang itim-itim naming lahat. Pero more than any economic policy, ang hinihintay namin kay BBM ay yung moral leadership
Sabi nga ng ex ko, yung quality time. Kaya niya ako brineg kasi wala akong quality time sa kanya. Kaya itong mga Ilocano, kahit love namin siya, tulad ng ex ko dati, love niya rin ako, love ko rin siya. Dahil wala siyang quality time sa atin at walang moral leadership and support, Oo. gusto na rin namin makipag-break sa kanya. Yun. Pero bossing, sa totoo lang ha, Palagay mo, Ilocos maganda- Norte, solid north pa rin? ay hindi bossing, ay madam, solid north for BBM. Hindi natin may tatanggihan madam. Kahit ako sa puso ko, kapag tignan mo sa loob niyan, may BBM Pero pa rin pag hindi nakasulat si dyan. BBM ang kandidato, walang solid north. Walang solid north para laban kay Sara. Yun ang kailangan nating establish. Walang solid north laban kay Sara. Pero may solid north para sa mga Duterte. Kung iisipin mo ngayon, meron bang kalaban si Sara behind whom ay susuporta ng solid ang Norte? Wala. Dahil hindi namin sila kilalang lahat. Oo nga, no? Kasi nag-BBM Sara kayo dun, eh, no? O BBM Sara po. At sa katunayan nga po, kaya nanalo si BBM dahil pumunta si Sara sa Isabela noon. Merong panahon na nangampanya sila sa Isabela, hindi pumunta si BBM. Ang pumunta lang si VP Sara. At lahat, daan-daang libo at milyon lumabas sa kanilang bahay at sinalubong si Sara. Ganon siya kapopular doon. Kaya nagtatakap kami bakit inaaway ni BBM si Sara. Si Sara ang nagpapanalo sa kanya nung tumakbo nga siyang Vice President. Ito hindi kasi si panalo. Martin, eh. Ito, pahamak ito si Martin kay BBM talaga. Wala pa isang taon, sinaksak mo na kasi. Ito talaga yung plano. Gusto mo talaga ikaw magpresidente, hindi yung vice president. Kaya nangyari ito, kaya nagka-maleta-maleta kayo dyan, lahat ng ayuda dyan, dahil binotbahin nyo naman yata dyan, Speaker Martin, eh. Tsaka tatlo-tatlo na kayo dyan, asawa mo at anak mo, yung driver nyo, isama nyo na next time, para naman all in the family na talaga. Kung sa bagay, si Asidre, diba, dati mo lang naman, ano yan eh, go for this, go for that. May nagsabi sa akin, Mama Bing, na si Asidre daw nakatira sa Corinthian. Oy, bongga. Kung totoo yan, di ba? Paki-check nga, ano bang negosyo ni Asidre? Ang mahal kaya ng property sa Corinthian. Walang negosyo. Dati daw, taga Marikina yan eh. Daw taga Marikina daw yan dati. Yung hindi natin alam saan sa Marikina. Pero kung napunta na siya dun sa mga first class subdivision, eh, kailangan na po makita ang salen ninyo. Yan. Kasi So, hinahanap pinag-uusapan nila eh. ng salen, Attorney Respicio. Palagay mo kaya tama ito na ang salen ni BP Sara ay gustong i-require ng Justice Committee para daw makita na talagang nagnakaw siya. Maling i-require ang SALN para madiskubre ang cause para siya ay i-prosecute for impeachment. Totoo yan, nasa saligang batas na may hearing. Pwedeng mag-hearing ang Committee on Justice at linagay nila sa rules na merong hearing din. Pero yung hearing na ito, kasama ba yung compulsory process to subpoena para magkaroon ng fishing expedition, magdiskubre ng ebidensya? Hindi po. Dahil nandun mismo sa House Rules ay dapat doon sa complaint, kompleto dapat yung allegation of facts para mag-establish ng case. Ibig sabihin po niyan sa pagboto, kung sufficient yung allegation, sufficient in substance, yung complaint ay dapat in-identify yung offense, yung 5 grounds ng impeachment, in-identify yung elements, at meron dapat facts to support those elements. Ang tanong, meron bang facts to support them? Hindi po kompleto. Dapat to begin with, kompleto na para ka makapagboto kung sufficient in substance yung complaint. Hindi yung after the fact ka magdidiskubre. Dahil ang stage ng Committee on Justice ay accusatory stage. Ang judicial stage ay nasa Senate. Doon ang trial. Hindi mo pwedeng ipagkait sa Senate or hindi mo pwedeng agawin sa Senate the power of compulsory process to subpoena witnesses and evidence dahil hindi pwedeng madoble-doble sa isa't isa. Ngayon, sinasabi nila may hearing. Kapag may hearing, hindi porket may hearing, ay kailangan na ng trial. Hindi po. Kasi halimbawa, sa ligang batas, meron ding hearing kapag appointments. Pero wala kang karapatang magsubpina doon. Kapag hindi pumunta yung tao, hindi mo pwedeng iparesto yun. Hindi ka tulad inquiry in aid of legislation. May hearing lang para may pagkakataong marinig or sumagot yung kalaban. Pero hindi ka pwedeng dumiskobre or maghanap or mangisda ng ebidensya na gagamitan mo